Ang National Insurance Program ay isang programa ng gobyerno na itinatag upang magbigay ng kasiguruhan na sila ay ma-hospital, hindi sila gaanong makagastos ng malaki sapagkat ang pera na ng PhilHealth ang siyang sasagot sa malaking kabayaran ng kanilang pagpapa-hospital. One year na ako nagbabayad ng PhilHealth, tapos per month yun binabawas sa sweldo namin. Yung first year ko ng pagtatrabaho bilang preschool teacher sa private, doon ko palang nalaman din na kasama rin yung PhilHealth na ibabawas sa sweldo namin. Hindi ko ganun din alam kung saan yung binabawas. Alam ko lang per month binabawasan kami. Pero sa totoo lang, paano yun pagkabawas ba? Saan ba mapupunta yun? Kung paano ko ba makukuha in the near future? Ano ba yung kailangan kong mga documents kung kailanganin ko yung PhilHealth? Dati kasi ang mga mahirap pag sila na hospital, talagang halos kumbaga minimenos sila ng hospital. Para ba napakababa ang tingin sa kanila, so hindi sila inaasikaso. Dahil tinatawag sa kanila ay sila yung charity patient. Ngayon hindi na sila charity patient. Sila na tinatawag na paying patient sapagkat ang PhilHealth ang magbabayad sa kanilang pagpapa-hospital. So yun ang advantage ng PhilHealth sa ngayon dahil ang mga mahihirap, meron nang magbabayad sa kanilang pagpapa-hospital. Kasi lalo na sa panahon ngayon, gamot pa lang magkano na. Tapos pag mag-a-admit ka pa sa hospital, kahit sabi mo sa public hospital ka, malaki pa rin yung magagastos mong pera para dun. Kaya tingin ko, hindi rin sapat na yung sarili mo lang pera yung gagastos mo para dun sa pang-hospital mo. Kapag ang isang miyembro o isang Pilipino ay maratay sa hospital, sa tinatawag nating catastrophic case of sickness, dapat hindi siya maghirap. Yan ang isa sa mga dahilan, isa sa mga layunin ng PhilHealth. Para hindi maghirap yung isang tao na nakakatay sa ospital. Yung case ng kapatid ko ngayon, meron silang hemophilia. Yung hemophilia, bali, problema siya sa dugo, tas hereditary din siya. Siguro twice or thrice sila a year na hospital. Pagdating sa mga kapatid ko pag na hospital, malaki yung tulong na nagagawa ng PhilHealth. Nabawasan talaga yung gagastusin namin. Sa mga mahihirap, may tinatawag tayo ngayon na no balance billing. Kumbaga, pag sila ay nagpagamot sa ospital, wala na silang babayaran. Katulad yung mga dengue, pneumonia, cerebral infarction. Pero sa mga medyo may kaya, lalo na kung sa private hospital sila magpa-hospital, may sasagutin yung PhilHealth pero may sasagutin din yung pasyente. Pero sa mga mahihirap, may mga iba't ibang klase ng halos 23 cases. Hindi na nagbabayad, wala nang out of pocket yung mga mahihirap. Ang PhilHealth ay parang bayanihan eh. Parang isang contribution mo na ilalagay mo sa isang pool upang ito, kung magkakasakit ka, diyan natin kukunin yung pambayad sa yung pagkakasakit. Kaya nga kukunti lang yung babayaran mo eh. Kasapagkat kung madaming magkukontribusyon at kukunti lang ang magkakasakit, malaki ang pera na gagamitin para mabayaran ng iyong pagpapa-hospital. Mayroong bagong programa ngayon na naisip si Secretary Ona, yung tinatawag nating enrollment at the point of care. Kung ikaw ay napatunayang mahirap, yung paraan ng ginagamit din ng DSWD, yun din ang gagamitin na paraan ng hospital. So magkakaroon sila ng pagsusuri, titignan kung talagang ito ay mahirap, i-interviewin, titignan din ang katayuan niya sa buhay at kung siya ay nakapasa doon sa criteria, siya ay masasabing kasama sa critical poor, so deemed enrolled na siya. So babayaran na ng hospital yung premium contribution mo at ikaw na ay isang beneficiary na ng PhilHealth kahit na hindi ka pa na-rehistro noon sapagkat ikaw ay mahirap. Naglaan ng gobyerno na malaking halaga, 35 billion pesos ang ilalabas ng national government. At ito ay talagang ginarantiyan ng Pangulo ng Pilipinas na yan ay kanyang susuportahan.
Kaya yung 35 billion na yan, sapat na upang ma-enroll lahat ng mga mahihirap. Ang problema lang natin, nasaan sila? Hanapin natin sila. So, kung hindi natin sila mahanap, sasabihin natin, di enrolled na sila. Total, meron naman 35 billion dito na nakalakaan para sa kanila. Sa mga hindi pa nakakapag-apply ng PhilHealth membership nila, mag-apply na rin kayo kasi hindi naman to binabawas sa sweldo natin ng wala lang. Binabawas din to para mapapakinabangan din natin ito balang araw. Una-una sa mga empleyado, no? Sana huwag kayong magsawa sa pagbabayad. Huwag sana kasasama ang loob ninyo na nagbabayad kayo ng kontribusyon ninyo, binabawas kagad ng mga employer sapagkat ito naman ay ikabubuti ninyo, ikabubuti ng susunod na henerasyon, lalo na yung magiging mga anak, no? Doon naman sa mga indigent, hinihikayat namin na kayo ay lumapit sa inyong pinakamalapit na mga opisyal ng gobyerno upang hindi mahirapan ang PhilHealth na i-enroll kayo. Magpakilala kayo na kayo ay mga mahirap at upang kayo ay maisama doon sa dapat na ma-enroll. At yun namang mga may kaya na magbayad na hindi pa enroll, hinihikayat namin kayo na sumama dito. Kung lahat tayo ay magiging membro ng PhilHealth, mas lalaki ang pondo ng PhilHealth at mas lalaki ang magiging benepisyo ng bawat isa kung sila ay maratay sa ospital.